Bigyan natin ng, meron ko pang mic din isa. Gagawin din ang nakabasa niyo. Okay, mamaya kung binabasa. So, ang ating pong paksa ngayon ay disciples discipline. Bahagi po yan ng kingdom disciplines. Dahil po ay estudyante tayo, pag sinabi pong disciples, meaning po ay student, alagad, mag-aaral ng Panginoon. Estudyante, ano po bang meron sa estudyante? Pag pumasok pa sa school, anong meron sa school? Anong meron sa school? Ano ngayon? Pasok ka na naman, anong meron? Anong meron ngayon? Nagpuntahan na ba ng mga estudyante sa college at sa high school? Pumunta na kayo. Anong ginawa po ninyo? Nag-enroll. Anong ginawa niyo sa enrollment? Nagpalista na. Siyempre, pagpasayin mo yung, siyempre, kasama pa doon yung enroll fee. Yung mga nasa di ba, mga mahal ang enroll fee. So, tayo mga estudyante ng Panginoon, yan ang mga dala natin. Now, meron po tayong tinatawag na disciples discipline. Meron po tayong disiplina at dyan kailangan magsimula tayo dyan. Lahat ng tao, lahat ng alagad sa church, lahat ng disciples, kailangan maunawaan natin yung disciples discipline. As a student, meron po tayong discipline. Kung para nung araw na nauunawa lang natin ang disiplina sa church, yung parang pag may nagkasala, didisiplina. Yun ang unawa natin doon sa disiplina. Pero hindi po yan ang discipline na sinasabi dyan. Ang disiplina kung tinutukoy kung paano po tayo mga pamuhay na bilang isang estudyante ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos, bilang alagad. So, mag-start po tayo. Pakilabas yung starts, yung meaning na start, meaning yung start, magsimula. So, basahin po natin sabay-sabay. Ano pong meaning? Steps to achieve radical transformation. So, ang meaning po ng starts natin, para magsimula tayo sa ating discipline, ay steps to achieve radical transformation. Ibig sabihin, ang kailangan natin, maghambang tayo para ma-achieve natin, makuha natin yung radical na pagbabago. Ibig sabihin, pag sinabi natin radical, mayroong agad aksyon para sa transformation. Ito sinasabing pagbabago. Pagbabago mula sa hindi nagdi-devotion tungo sa pagdi-devotion. Ibig sabihin, nagdi-devotion na tungo na sa pagpapadisciple, yung pag-under po ng discipline. Kaya kinakailangan po natin mag-start agad. Kasi ang meaning natin start natin, papisaluhin po natin yan, kung anong meaning ng ating start sa ating discipleship. Ang ibig sabihin ng starts ay steps to, hakbang daw patungo sa ma-achieve, ang alin? Ang radical na transformation. Ang radical sa English sa Tagalog po, ibig sabihin, madali, mas naiintindihan para sa paglago. Yan ang ibig sabihin ng radical. Parang siya, magkailan lang ito, tingnan mo, ang bilis. Sabihin niya. Kasi bakit? Nagkaroon siya ng radical na desisyon. Nagkaroon siya ng radical transformation. Parang ako na ako'y tumanggap sa Panginoon, nagpasya agad ako. Kaya nagulat sila, isang tulad kong barumbado, kasinggero at siraulo, pag uwi sa amin, ay nagkaroon ng ganito. May Bible, maatin sa Bible study, at hindi na sumasama sa dati naming gawin. Sabi mo nangyari sa kanya. Ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng radical transformation. Sabi mo sa katabi mo, magkaroon tayo ng radical transformation. So, dahil lang bakit kailangan tayo mag-start. Sabi mo sa katabi mo, let's start. Mag-start agad tayo, magsimula tayo. So, ang ating focus sa ating disciples discipline, kung bakit, pagkilagay ko saan, ang ating focus, ang our focus, number one, the heart of God. Diyan tayo nakapokus kung ano yung tinitibok ni Lord ng puso, ano ang gusto niya. Ang nasa puso ng Diyos, hindi membro. Hindi basta mananampalataya lang. Hindi Christian ang nasa tibok ng puso ni Lord. Ano nasa tibok ng puso ni Lord? Disciples. So ang nasa puso ni Lord, diyan tayo nakapokus sa discipleship. Saan mababasa? Mateo chapter 28, verse 19 to 20. Ano nasa puso ni Lord? Ang sabi niya, inutos niya, sabi niya, therefore go, sabi niya, pumayag kayo sa buong sanlibutan at gawin yung mga so ano nasa puso ni Lord? Christian ba o alagad? Ang nasa puso ni Lord, alagad, disciples. Ibig sabihin, yung gusto niyang nasa puso ni Lord, yung mga tao, maging mag-aaral, maging estudyante. So dyan tayo nakapokus kung ano nasa puso ni Lord. Number 2, the mind of Christ. Ang gusto ni Lord, ang tao magkaroon ng isipan ng Diyos.
Kaya big deal kong isipan. Ano yan? Devotion. Yan dahil kung bakit every one of us ay pinagdi-devotion. Hinawan on one. Tinuturuan mag-devotion. Bakit? Kung kailan lang siya matutong mag-devotion ng sarili, doon lang papasok ang kaisipan ni Kristo. Hindi natin maasahan ang taong hindi nag-devotion para magkaroon ng tinatawag na isipan ni Kristo. Maliban, mag-undergo ng discipline. Magpa-under sa disiplina. Mag-devotion na rin ako para magkaroon ako ng mind of Christ. So, pangalawang focus natin ay devotion o yung mind of Christ. Pangatlo, the hand of God. Yung kilos ng kamay ng Diyos, yung paglago natin, ano yan? Management. At sa management, kasama po ang discipline. Walang management na walang discipline. Kasama bahagi ng management ng discipline. Dahil kung bakit ang church natin, pinapa-undergo natin ng discipline. At ang tawag natin dyan ay spiritual discipline para ang tao magkaroon ng mind of Christ para siya ngayon ay maging disciple ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Next, mayroon tayong tatlong D para sa growth. The 3 Ds of growth. Nandiyan ba sa screen? So yung disciple, discipline, discipleship. So number 1, we are a disciple. Dapat po tayo ay disciple. Tayo ay mag-aaral. Tayo po estudyante. Pangalawa, we are a person of discipline. Siyempre, kung alagad ka, dapat isang tao mayroong disiplina. Pangatlo, we are undergoing a discipleship process. Kaya nga po yung bawat isa dito, lahat ng mga tumatayo na mag-undergo po sila ng ID 101 para po sila po ay makadaan sa tinatawag na process. Para mula po sila ay ma-reach, para sila ay ma-equip mula sa reach. Diba? Si Marnie, i-reach ko, i-reach out ko. Pag siya ay tumanggap sa Panginoon, tuturuan ko siya mag-devotion. Pag siya ay nag-devotion, anong kasunod ko? I-equip ko siya. Amen po ba? Yan ang trabaho ng pastor. Yan ang trabaho natin. So ang ating pong tatlong D, disciple, discipline, discipleship. So I'll be declaring to ourselves, we are a disciple. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo, I am a disciple. Pangalawa, I am a person of discipline. Pangatlo, I am a disciple. Undergoing process. O I am undergoing a discipleship process. So po yan ang ating tatlong D sa paglago. Next. Let us read. Pakibasa sa text. Pastora. The number 1. The number 1 reason churches stop growing is because of lack of discipline in leadership. Ano daw po? Ang number 1 rason kung bakit ang church tumigil sa paglago, bakit? Dahil daw wala pong disiplina sa leadership. Amen. Pag hindi lumago ang simbahan ito, nangangahulugan po, kaya hindi lumago kasi ang pastor ako. Masakit ito, nung ako po ay, bakit ang church mo hindi lumalago? Ang sabi ng mentor ko, kasi ikaw ang pastor. Hindi ko maintindihan. Ang church mo kaya hindi lumalago kasi ikaw ang pastor. Subukin mong mabago ka, lalago ang church mo. Ano problema ko? Because you are a pastor, ikaw isang pastor na walang disiplina, di mag-devotion ka, hindi mo kaya. Paglago pa ng simbahan. Kaya ang church mo hindi lumalago. Hindi dumadami, hindi lumalago ang mga hanggan sa loob, hindi nag-devotion. Kasi yung una-una, ikaw ang hindi nag-devotion. Wala kang disiplina. Mababa ang puri ng disiplina mo sa iyong sarili. So, paglago pa ng church, ina-aspire mo, ikaw nga, napakababa ng disiplina mo. So sabi ko talagang bukol na bukol ako rito. Sabi ko, you are the man, sabi ko, na pwede kong maging tatay sa aking spiritual ngayon. Dahil wala na akong tatay ngayon sa spiritual. Kaya tatay ko siya ngayon. Chinecheck niya lahat sa akin, pati pera. Mayroong monitoring sa aking pera. Na ini-income ko, magkano ini-income ko. Rene-report ko sa kanya. Pag walang income sa araw na to, sabi niya, anak, continuing asking to God. So, ang number of reason daw kung bakit hindi lumalago ang church, nagtumigil na kasi walang disiplina. Subukan mo, sabi niya, pag nagbago ka, nagkaroon ka ng disiplina, magkakaroon ng disiplina ng church, kasi after, kung anong nangyari sa'yo, kung anong ginagawa mo, yun ang pwede mong ituro sa church eh. Kasi pag mayroon kang itinuro na hindi mo naman ginagawa, you are like a Pharisee.
isa kang hipokritong tao. Kaya dito sa church, dito sa pulpito, ito po yung pulpito ko, hindi na ako pwedeng magpaturo ng ibang mga pastor na hindi natin alam kung ginagawa niya, ituturo niya. Dapat witness tayo na kanya ituturo, alam natin ginagawa niya. Amen? Tulad ko ngayon, nag-devotion ako, tinuturo na yung mag-asawa, kaya na alam kung bakit pwede kayo mag-devotion. Kasi kita niyo, ako yung nag-devotion. Nagsasalubong ang ating devotion, araw at gabi. Amen po ba? So, ang church ay tumitigil dahil sa leadership, walang disiplina. Ang disiplina magisimula sa pastor at sa mga disciples. Halimbawa, ako, may disiplina ako. Naturuan ko si John ng personal discipline. Yung kanyang in-relate na tao, ipapasa niya lang yung discipline na yun. Daloy-daloy lang yun. Kung anong mayroong galing sa akin, yun ang dadaloy sa kanya, yun ang dadaloy sa mga third generation. Kung ako walang disiplina, yun ang naipapasa ko sa kanya, yun din napapasa ko sa lahat. Parang tayo sa ating pamilya, kung anong namana natin sa ating mga ninuno, napasa sa ating pamumuhay, ugali, lahat na. Kung napasa sa atin ng ating naipasa sa ating magulang ay kahirapan, hindi napapasa natin sa ating generation. Nakuha niyo mga kapatid. So, ibig sabihin, ang disiplina na ipapasa mula sa atin. So, ang dahilan kung bakit ang church ay hindi lumago, ang una, walang disiplina. Kaya nga, salamat sa Diyos dahil sa upuan pa lang, salamat sa Diyos, susan ng ayos. Dahil gusto nyo, kung gusto na dito, marami nang umuupo sa unahan, wala nang halong umuupo sa ulihan. Pagdating, pumupwesto na agad sa upuan. Ibig sabihin, natututo na sa disiplina sa upuan pa lang, pagdating. Dati doon sa ulihan, nagsisiksikan, kung anong meron doon sa ulihan. At anong meron kinakatakutan sa unahan. Di po ba? Natutunan ng disiplina. So, higit pa dyan. Once natutunan natin yung disiplina. So, ang dahilan daw po kung bakit tumitigil ang mga simbahan sa paglago dahil walang disiplina. Mga pastor lamang, kumati ng fellowship, malaking problema eh. Nakakita kung ganyan, nakakaya. Pero yung pastor walang disiplina, kumati ng fellowship, nagkape-kape, at nandiyan yung kape, free coffee, at dahil maraming kape, nung tapos na yung fellowship, wala naman, sabi ko, sayang itong mga kape nito. Di na nga nagpaalam kung mga pisili pa sa bak. Hindi na gaano walang disiplina ng pastor. Di na nagpaalam kung mga pa ng kape, siniksik sa bak niya kasi sayang naman. So, walang kadisiplina. Doon pala makikita mo. Kaya nga ang sabi dito, sa ngayon, ipakilala mo sa akin kung sino ang pastor mo at sasabihin mo kung sino ka. Kung sino ang pastor, yun ang kanyang mga disciples. Ang pastor na walang disiplina, ganoon din ang mga disciple niya. So kaya ayaw natin mangyari, gusto natin lumago. Salamat sa Diyos, nagsisimula na tayong lumago. Amen? Amen. Nagsisimula na tayong lumago. Dahil tayo po ay aandar po tayo ng paglago. So, yan ang dahilan kung bakit ang church tumigil sa paglago. Dahil ang leadership walang disiplina. I-apply natin ang disiplina. Next, sabi ko dyan, Proverbs chapter 10 verse 17, let us read. People who accept discipline are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray. So yun, sabi ko, ang tao daw po na hindi tinatanggap ang disiplina, nasa daan, siya po ay, ang tao daw po na tumatanggap ng disiplina, nasa daan ng buhay. Pero daw po yung nag-i-ignore ng disiplina o ng correction, ano daw po mangyari? Mapupunta po siya, maliligaw, mapapahamak, mapapariwara. Yun ang ibig sabihin po ng will go astray. So, ang disiplina ay kailangan. Kaya pag tayo po ay tumatanggap ng disiplina, ng correction, eh sabi po niya, nasa daan tayo ng buhay. Next, Proverbs 12 verse 1. Let us read. To learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Sabi po dyan, yung to learn must love discipline. Kung gusto daw natin matuto, mahalin natin ang disiplina. Mahalin natin ang disiplina. Bakit? Sabi niya, it is stupid to hate correction. Sabi niya, malaking ka-stupiduhan ang magaling ka sa disiplina. Noong ako'y bata pa, nanindisiplina ako ng nanay ko. At ako'y tinutusan pumili ng suka, ng mantika, napalaban ng tatsingan. Siyempre, matutuwa bang nanay? Init na yung kawali, wala pa rin yung mantika. Nagalit. Ang dala-dala po niya ay tumagigtik. Alam niyo yung tumagigtik? Yung gantok na mayroong puno. Yan,
hinanda na talaga yung pandisiplina. Kasi yung natutunan na yung pandisiplina. Andiyan na. Inumpakan ako ng 3 linggo sa buwan. Talagang sobrang iya ko. Kasi, napalaban ng tatsingan muna eh. So, nidisiplina ako. Sa galit ko, dahil galit ako sa disiplina, nahanap ko yung tumagig kung saan nakasiksik yun. Nandun sa akunan, sa ilalim ng datungan. Talagang init-initan pa. Kumuha ko ng itak, kumuha ko sa loob, tinagtad ko yun. Akala ko wala nang kasunod. Alalim kung nalaman yung pindot-pindot ko, kumuha ng mas makisig. Ayaw mo ng disiplina, sige umulit ka. Nung bandang uli, nung ako po ay nag-edit na, nakita ko masarap pala ang batang lumaki sa disiplina ng magulang. Kasi meron kang magandang kinabukasan, nasa daan ka ng buhay. So dahil sabi dito ng salita ng Diyos, mapapasa natin, to learn must love discipline. Ano ba mga tao may mga disiplina ngayon? Pag sundalo, may disiplinado. Pag pulis, disiplinado yan. Dinumero halos, alam nila kung ano mga dapat gawin. Teacher, may disiplina yan. Lahat ng klase ng tao, mayroon pong klase ng disiplina na mana mula po sa kanilang mga magulang at tinumon. Kaya kung anong naipasa ng disiplina, yun ang buhay nila. Yun ang daan ng kanilang buhay. So kaya sabi niya dito, kung gusto natin matuto, you must love discipline. Because it is stupid na magalit po tayo sa mga koreksyon na ginawa. Okay po. Kaya nga pagka sabi nila, di ba, kahit dito rin si Kuya, pag napunta ka doon sa kulungan, ang tawag sa kulungan ay correctional. Ang tawag po talaga ng kulungan ng pag kinarasyon ka, correctional. Bakit correctional? Kasi doon, kaya ko nang pinulong doon dahil may sala kang man wala, kaya ako pinulong doon dahil gusto kang itama. Paano kung walang sala? Sabi mo na kita tama, minsan ano lang, injustice pa. Pero ang tawag ng kulungan, correctional. Lugar na kung saan dinidisiplina yung mga tao. Okay, mga kapatid, napakahalaga yan. So, next po tayo. Proverbs 15, verse 22. Let us read. If you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. Kita po ninyo, kapag daw rineject po natin ang disiplina, you only harm yourself. Ang sabi niya, ang pahihirapan mo lang ang iyong sarili. Kaya yung mga ayaw ng disiplina, rinireject nila ang disiplina, ano nangyari sa kanila? Sarili nila ang pinahihirapan. But if you listen to correction, sabi niya, ano daw? You grow in understanding. Lalago ka sa pangunawa. Mas tatalino ka, mas gagaling ka. Kaya yung mga tumatanggap ng payo, ang sabi dyan, ano? Lalong nagkakaroon ng understanding, tumatalas ang isip, tumatalino. Sige na po niya next. 1 Corinthians chapter 9, verse 25, let us read. All athletes are disciplined and there's training. They do win a prize. Sabi niya, lahat daw po ng atleta, sabi ni Apostol Pablo, ay mayroong disiplina sa kanilang training. Ginagawa daw po nila ito para sa isang gantimpala. Di ba? Si Pacquiao, nagtitraining siya. Para saan? Sa gantimpala. Hard ang kanyang training. Pagkain. Ang pagkain sa pagkain pa lang. Sa exercise. Lahat yan, dinidisiplina. Para saan? Sa prize. Ang karugtong ng talatang ito, pero tayo, ang training natin, kaya tayo nagdidisiplina sa ating sarili. Bakit? Dahil ang prize natin, hindi lang panlupa, kundi panglangit. So we discipline ourselves not to win the prize na nag-pipit away o nawawala, kundi nagkakaroon tayo ng disiplina sa ating sarili para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang sa langit. Yan dahil lang kung bakit dinidisiplina tayo lahat may undergo na tinatawag na devotion. Ngayon, kung hindi ka magdi-devotion, sino pinahirapan mo? Iba? Ang iyong sarili, kasama ng iyong pamilya. So tayo dito sa church, lahat pina-undergo ng disiplina na lahat ay mag-devotion. Hindi kayo pinipwersa lang, kundi kayo po talaga ay ini-influensyahan na gawin ito. Na mag-training nito, na maging disiplina natin ang sarili natin na every day and night,
morning, gising na. Kaya yung mga estudyante mo, paalala ko sa inyo mga estudyante, pag ang pasok ngayong July ay alas 6 at gigising ka ng alas 4, i-adjust mo ang gising mo. Alas 3, nagdidibosyon ka na. Pag gusto, may pagmahal yung disiplina. Pag ayaw sa disiplina, anong meron? Maraming katwiran. Kaso pastor, ganito kanya nga niya. Ay, tamad kasi. Ang tamad, ang daming katwiran, ang daming dahilan niya. Pero ang tamang masipag, nagdi-delight, sabi mo sa awit, awit chapter 1, verse 2, na yung nagdi-delight, masaya daw po siya, maligaya siya, nagbubulay, araw of the day ng salita ng Diyos. Ay walang mahirap sa oras. Amen po ba? So yan. Hindi na kailangan magbunganga ng nanay o magdiboso na kayo, hindi na kasi alam mo na, nadisiplina mo na ang iyong sarili sa pagtulog at sa pag-isip para magdiboso. Next, basa mo natin 1 Corinthians chapter 9 verse 27, ang sabi ni Pablo, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Ang sabi ni Pablo sa Tagalog, dinidisiplina ko ang aking sarili, ang aking katawan tulad ng isang atleta. Tinitraining ko ito, sinusubin ko ito. Kasi sabi niya otherwise sabi niya, pagkatapos kong mag-aral sa iba, ako naman ang matakwil, ma-disqualify. So even si Pablo, isang apostol, ang sabi niya, even me, as an apostol, sabi niya, tinitrain ko ang sarili ko, dinidisiplina ko ang aking katawan, na baka naman pagkatapos kong mag-aral sa iba, ako naman ang mapahamak. Di po ba? Nag-aral ka ng napakarami, pagkatapos bandang muli, ikaw ang may impyerno. Hindi tama. Kaya sabi ni Pablo, ang susi para magtagumpay, disiplina. Sabi natin sabay-sabay, disiplina. O sabi mo sa katabi mo, disiplina. Self-discipline. Di mo kailangan utusan. Self-discipline. Ang dahilan kung bakit dapat nagdinegosyo. Once na nabasa mo sa salita ng Diyos, ikaw lang mismo ang gagawa ng aksyon. Amen po ba? Mamaya, wala sa program, magtabag tayo ng mga nagdidegosyo at tanongin natin kung anong benepisyo. Ano yung naranasan nilang benepisyo? Ano nakita nila? Nung sila'y magdegosyo, kahit 1 minute, magtatawag tayo mamaya kahit mga 3. Okay. So next, sabi dyan, si Pablo mismo, dinidisiplina niya ang sarili niya. Okay, ang tawag dyan, self-discipline. Sabay-sabay, self-discipline. Self-discipline. Sabi mo sa katabi mo, disiplinahin mo ang sarili mo. Okay. Sarili mo, disiplina mo. Okay. So next, sabi po dyan, discipline. The disciplines you establish today will determine your success tomorrow. Sa Tagalog, yung disiplina mong itinayo ngayon sa iyong sarili ang magdetermina ng tagumpay mo sa kinabukasan. So, let the Bible transform you, not just inform. So, si Biblia ang magtatransform sa atin. Gawin natin ang Bible, alamin natin sa Bible ang mga bagay nito. Dalawang klase ng N sa Tagalog na makukuha natin sa Bible, yung natuklasan o na-discover, unang na natutunan, may apply. So, next, sabihin niya, let us read, basahin natin. The discipline you establish today will determine your success tomorrow. Yan, inulit ko lang. Memorize kaya natin yan, mga kapatid. Ano yung sa Tagalog? Ang disiplinang ginagawa natin ngayon, na ilagay natin sa ating sarili, ang magsasabi ng ating tagumpay sa kinabukasan. Amen. Siya mag-determine. If you want to be a successful man or woman, set the right discipline in our lives, in your lives. So, discipline is very necessary sa isang disciples. Without discipline, walang success.
So tingnan po niyo yung binasa kanina, yung isang picture, yung transformation. Nakikita mo yan, ano nakikita niyo dyan? Sabi ni Paul, from glory to glory, magta-transform ang tao. Paano tayo magta-transform? Only the Bible can transform you. Tanging ang Biblia lang ang magta-transform siya. Ano ibig sabihin niya? Nakikita niyo po nakapila dyan, lahat ng dumaan sa Bible. Anong nangyari? Lahat na nag-Bible, lahat na nag-aral sa Bible, lahat na nag-devotion, anong nangyari? Pagdaan niya sa Bible, nagta-transform ng pabago. Nakita niyo sa huli, di ba ibang itsura niya, di ba kukulang pa dyan, di ba itsura. Pero once na lahat yan ay nagbasa ng Bible, lahat sila magta-transform. So the only way para ang tao magkaroon ng transformation, madisiplina sila sa pagbabasa, pagdidibosyon ng Bible. So yung disiplina ang dapat maset ay first thing dapat sa isang tao ay magdibosyon. Kahit ano pa ang kanyang pinaniniwalaan, once na nagbasa ng Bible, magta-transform. So gusto niyo magbago ang inyong buhay, magdibosyon ka araw-gabi. Gusto mo magbago ang iyong pamilya, unahin mo ang sarili mo, i-share mo magdibosyon, magbabago yan. Kasi tanging Bible lang ang magbabago sa tao. Kapag meron siyang natutunan at tuklasan sa Bible, then the minds change. Ang unang makikita mo dyan, magbabago isip nila. Kasi meron silang word na nakita. Ano sabi ng Joshua? Chapter 1. Basahin natin. Sa Tagalog, nandyan, taas, makibasa. Sa magandang balita Biblia, Joshua chapter 1, verse 8. Ano sabi dyan? Huwag mong kalilitaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sino gusto ng masagana at matagumpay? Sabi sa Isaiah, walang hassle. Walang hassle. Ang buhay na walang hassle ay nakadepende sa klase ng iyong disiplina mula sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang pinakamahalagang maiset natin sa buhay natin. Na yung challenge natin na walang magkakape hanggat walang devotion sa umaga. Amen? O walang makasagot. Walang magkakape sa pagkising sa umaga hanggat walang matutulog sa gabi hanggat walang yun yung challenge. Can you accept the challenge? Natanggapin niyo ang challenge na to? At hindi lang yan, magdidibuson po kayo, kukunin niyo po yan, isisend niyo sa aking account sa Messenger. Bakit isisend sa akin? Gusto kong makita. Nag-a-under ko ka nga ng discipline. Ano willing pastor, magpa-discipline, magdidibuson ako ngayon, umagat gabi, isisend ko po sa isang Messenger kasama ang picture. Amen? Para mapasama ka sa listahan na nagpapadisiplina. Kung sino yung nagpapadisiplina, yun lamang ang makukonsider na disciple ng simbahan ito. Hello? Kaya kung ayaw mag-send, naku, ano nangyari sa'yo? Ano problema mo? Bakit hindi ka bang gawasin? Mamaya pag-usapan natin, paano pastor hindi makapagbabasa? Ay di makinig ka. Kasi sabi sa Romans chapter 17 verse, anong verse yun? Chapter 10 verse 17 ang sabi, 14 ang sabi ganun ay, ang pananampalataya bunga ng. So kung hindi ka marunong magbasa, hindi mo talaga ipapipilit magbasa. Di makinig, may paraan. Dapat patalasin ang pagkinig mo. Amen po ba? So anong pulot pwede natin makita dyan? Tatlo. Ang sabi dyan, basahin, bulayin, tuparin. Amen? Sa magandang balita, tatlo ang makupulot natin dyan, learnings. Basahin, bulayin, tuparin, sundin. So next na, ano dyan? Ano makikita nyo dyan? Read your Bible continually. Yun din yan. Kasalin mo ng New Living Translation o ng ibang salin, Bible na nakalagay. So, may tatlong bagay akong gustong iiwan ko sa inyo sa learnings natin ngayon. Ang sabi sa Joshua, for the discipline po sa devotion, ay ito. Ano sabi dyan? Nakalagay dyan, read. Magbasa. Magbasa. Huwag natin katamaran ang magbabasa ng salita ng Diyos. Huwag natin katamaran ang magbabasa. Dapat mahalin natin ito. Tulad na sinasabi sa Awit chapter 1 verse 2.
Then, magbasa tayo habang malinaw pa ang ating mata. Saan naman mababasa yan? Sabi ko sa Ecclesiastes chapter 12, alalahanin mo ang Panginoon, ano sabi niya? Sa linson hanggang sa alalahanin mo ang Panginoon habang Bata. sa panahon ng iyong kabataan. And then, sunod-sunod ng talata na habang ikaw ay malinaw pa ang iyong paningin. Ano kaya? Habang hindi pa malabo ang iyong paningin. Tapos, habang hindi mo bungal ang iyong mga ngipin. So, ibig sabihin, hanggang hindi ka pa ugod-ugod. Ibig sabihin, kinukuha ko lang yung alalahanin mo ang Panginoon habang ikay nakakabasa pa at hindi pa lumalawang yung mata. So, ibig sabihin, habang ngayon, nadinagtan ka at mayroon kang paningin, magbasa ka na. Bakit? Ang sabi diyan, because we must feed our thoughts. Kailangan yan. Kailangan pakainin natin ang ating isipan ng ano? Ng salita ng Diyos. Yan dahil ang dapat tayo magbasa. Sabi na sa katabi, magbasa. Magbasa. Okay, meron akong 5 kautusan na binigay sa inyo. 5 to. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, huwag ninyong pagbuhol-buholin ito. Hindi nakalista, ilagay nila ngayon. Ibigay ko kayo ng 5 kautusan sa pagbabasa. O, makinig kayo mabuti. Gusto nyo? Number 1, sulat, magbasa. Number 2, magbasa. Number 3, magbasa. Number 4, magbasa. Number 5, magbasa. Huwag ninyong gagawin number 1 yung number 5, ha? Natawa kayo. Ano ibig sabihin niya? Ang tinutukoy magbasa. Habang bata pa, may paningin pa. The Bible declares, pinagpapala ng Panginoon yung mga nagsasaya sa pagbabasa. Di nagdi-delight sa pagbabasa. So you need read your Bible day and night. Hindi naman sinabi mula umaga hanggang gabi. Iba yun. Walang tigil yun. Ibig sabihin, umaga at bakit may at? Bakit may at? Ibig sabihin, hindi naman sinasabi mula umaga hanggang gabi. Walang ganun eh. Ang sinabi ng Bible, umaga at gabi. Araw at gabi. Ibig sabihin sa araw at gabi. May patlang, hindi naman tulad meron na tayo. Paano yung pastor sabi manalangin ka ng walang patid? Hindi wala nang tigil. Kaya wala na nananalangin. Bakit? Grabe naman prayer. Sabi niya walang patid. Hindi mo na hindi din sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, consistent ang prayer mo. Hindi naman yung wala umaga hanggang gabi na nanalangin ka. Ay wala ka nang magagawa nun. Amen po ba? Sugat mo din sa devotion, sa pagbabasa, araw at gabi, magbasa. Bakit? Pakakainin po natin ang ating isipan ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Pag nakabasa ka ng salita ng Diyos, yung isipan mo kumakain ng salita ng Diyos, anong nangyari? Uy, sabi niya ito. Nabasa mo ngayon yung mga yung halimbawa, nasa gasaan yung, uy, nasa aklat pala ng kawika. Nadaanan nyo ba yun sa chismisan? Di ba sa kawika? Nadaanan nyo? Sino mga nag-dibus na nadaanan nyo na? Yung chismis, sabi doon. O di ba? Ang chismis ay masarap sa pag-inig at gustong-gusto ng lahat. Tapos naglagay doon sa devotion. Dapat hindi na ini-interpret ang chismis. Bad pala yan. Kaya nung nabasa mo yun, anong nangyari sa isipan mo? Nagbago. Pag nakakarinig ka na ng chismisan, hindi ka na nakikisali. Pagkos pinipilit mong, tika, ito na lang kung usapan natin, Bible na lang. Bakit? Isipan natin, nagkaroon ng pagkain natin ng salita ng Diyos. Okay, mag-ano tayo? Magtawag tayo ng mga mahigit mag-isang buwan ng straight na nagbabasa ng Bible. Okay, piliin kung sino, ano ba? Wala ko sa program. Sinadya ko ito. Kasi gusto ko malaman na talagang hindi ginagawa niyo. 1 minute. Pwede mo ibigay yung mic mo. Tayo yun, Jim. Okay, si Bobby, gusto niya. 1 minute lang kung ano naging benepisyo na sa isipan mo. Halika dito kayo, pastora. Hindi ko tinawag, magbulong din. Yan ang gusto ko. 1 minute ba? Sige, share. Una-una, 1 minute, ang hirap ah. Una-una, sa nakita ko sa pagbabasa ng Biblia, una-una nakita ko sa buhay ni Pastor eh. Kasi hindi na siya nagkikwento ngayon, iba na yung preaching niya. Napansin niyo ba? Walang kumibo ah, hindi na napansin. So, sa akin sarili naman, sa pagbabasa ko ng salita sa pagbubulay ko, nabulay ko, nabasa ko, nagsabi doon ay, sa kawikaan yun eh.
Una sabi ay, patient daw patient. Ibig sabihin na pasang sa ng Diyos na dapat po ay, patient na Tagalog? Yung magpasensya. So sa trabaho namin, kung wala kang pasensya, kahit ang magagalit. So may time na nakakagalit talaga, pero nabasa ko ang salita ng Diyos. Sabi ko, na-devotion ko, patient. So dapat patient na ako. Magpakagabala ako. Pangalawa, nabasa ko rin na salita ng Diyos pag devotion ko na yung pananalita ba na malumanay. So, siyempre sa trabaho, marami kang mga kasalamuha. May mga dyan, di ba? Alam mo ni Ate yan, wala kang subject. Nakakagalit talaga, nakaka-pressure. Pero nabasa ko nung sabi nga, pag may nagagalit, huwag mo salubungin, kalma ka lang. So, ang ginagawa ko, katulad kahapon, yung kwento ka saglit na rin. Sige. 1 minute. Yung diesel man namin, nagsabi na ako sa kanya, Kuya, ano oras ka aakyat? Wala na akong diesel, kahapon pa eh. Sagot naman sa hayaan mo yun, hayaan mo sila. Di ba masakit sa tenga? So naisip ko, sabi ng salita ng Diyos, huwag kong salubungin yung galit na. So okay lang, akit ako sa taas. Tapos kunya, tawag ako sa bisor ko, sabi ko, Ma'am, pakipalo ko naman yung diesel ko. Kasi kahapon pa, paano makaka-operate na ito? Hindi tumawag doon, maya, pamig sa radyo. Relax ka lang, makakarating din ako dyan. So, di ba, ang sakta naman sa tenga. Nabasa ko talaga sa salita ng Diyos, huwag mong salubungin ang galit. So, yun, kalma lang ako. Maya, siguro, umakit siya. Tapos, pag-akit niya, wala na akong ibo kasi ayaw ko magsalita. Kasi nga, pag sinalubong ko nga, yung galit, ano pa mangyayari, di ba? So, nagpapasalamat ako sa salita ng Diyos sapagkat kung hindi ako nagbabasa, siguro, yung oras na yun, siyempre, nakakagalit yung mga salita, di ba, sasalubungin mo. So, salamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa buhay ni Pastor kasi sana nga, ay tuloy-tuloy na yung magandang mensahe na binibigay sa atin ng ating pastor. Purihin mo ang Diyos. Okay. Isa pa, Shirley. Halika, lakas ang loob mo. Don't be shy. Disciple, pag mag-aaral, sige mo, halika. 1 minute. Ano yung nararamdaman ng isipan mo ng devotion ka? Share mo. Sige lang, okay lang. Sa akin, maraming bagay kasi pag-uwigan ako siya, ay nag-devotion ka. Sige lang. Huwag kang mahiya. Devotion ko to? Hindi, ano lang, 1 minuto lang. Ano ko? Ano sa isipan mo, ano yung mga nangyayon mo na... Kasi ang binabasa natin, pagpapakain sa ating isipan. Sa pagbabasa kasi ng Bible, nauna kasi di ba nakakatamad, pero nung routine na kasi, parang nakasanayan na yung pag-devotion. Parang pag hindi ka ng pag-devotion, nag-skip ako ng devotion, parang nakapanghina na parang sa akin disiplina na bawal mag-skip ng devotion. Tapos, marami kasi matututunan sa pagbabasa na minsan, sa pakikinig natin, hindi natin natututunan yun. Sa pagbabasa lang natin matututunan yun. Ayaw yan, ha? Sige, di ba? Alam ba ka natin si Lord? 1 minute na. Sana, last niya. Magandang umaga sa ating lahat. Sa akin naman. 1 minute lang. Kasi may learning Sige. Sa akin naman, sa observation na agad tayo. Kasi na-observahan ko na the more na tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo ay nakasunod sa kalooban ng Panginoon, tayo nag-devotion, maraming pagsubok tayo maharapin. Subalit nandun na tayo sa application, relax lang, laban lang, basta ang Panginoon na sa atin, tumatawa na si Lolo. Okay, sige, maraming salamat talaga, basta natin lang doon. Kasi lumalapit tayo lagi na nagpa-disciple tayo, nasa Panginoon tayo, talagang pagsubok nandyan. Pero ang para sa akin lang, nasa application na kaagad, laban lang tayo. Laban lang. Maraming salamat. Yun lang. Okay, masalamat ka. So, sino ang una? Minuto lang eh. Pakainin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos. Kasi tanging ang isipan, pag magulo ang isipan mo, wala kang salita ng tulad. Si Brother Bob, nakita niyo basic piece na natin sa Bible, kailangan niya lang magpasensya, kailangan niya magtyaga, kailangan niya lang ng ganito. Kung hindi niya nabasa sa Bible yun, hindi niya napakain yung isipan niya, anong mangyari? Anong mangyari? Magsasalubog sila. So yun ang kahalagaan ng mayroon kang salita ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ng may devotion sa kawalang devotion. Kaya tama si Joshua chapter 1 verse 8.
mananagana ka at ikay magtatalumpay. Diyan natin makikita yan. So, pangalawa, sabi niya, hindi lang natin pakainin ang ating isipan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Ano pa? Meditate. Pagbubulay. Yan ba yung iba niya kung bakit kinakailangan nating bulayin ang salita ng Diyos? Ano ba ang pagbubulay? Ito yung pinag-iisipan mo na, pinag-iisipan mo mabuti yung nabasa mo. Kaya nga yung mga ibang nag-devotion, nung gumawa ng observation, malawak. Si Michael, malawak gumawa ng observation. Yung natalata niya, nabasa niya, ang kanyang ginawang observation mula doon sa nauna hanggang sa tapos, ginitna niya. Ibig sabihin, malawak siya mag-observe. So, ibig sabihin, yun yung daan ng pagbubulay niya. Congratulations! Meron tayong 20 years old doon na dinegosyo ngayon. Malapakan natin sa doon. 12 years old. Last Sunday, siya mismo nagsabi sa akin, turuan mo ako. Naya, tatay niya, naya sa mga ating ayaw makipakita yung negosyo niya. Ako ang kinausap, pumunta sa bahay. Alauna, alas 2 ng hapon. Tagpaturo kung paano ginagawa ang negosyo. And then, 12 years old, siya po. So, active ang negosyo niya. Ayaw niya ipakita sa mga kapatid niya kasi ang isip niya baka daw siya pagtawanan. Pero ang kagandahan niya, umaga, gabi, may devotion po yan. Nandito po sa cellphone ko yan, binabasa ko yan. So siya po ay nagpa-under ng discipline. So someday, pwede gamitin ko dyan sa gawain ng Panginoon. So sabi niya, put words to our mouth. Practicein po natin na yung ulog ka, nabubulay natin, nabibigkas natin. Last, sabi ko niya, ito pa rin. Sabi niya, obey. Faith in action. Panampalatayaan natin yung nabulay natin, nabasa natin, nabulay natin, panampalatayaan natin yung mangyari sa atin. Si Era, lagi sa kanyang prayer, nandun yun. Yung sa lahat ng nabibigosyon dito, si Era nakita kong detalyado ang prayer. Sinusulat niya talaga. Pagkatapos sa uli, nag-declare po siya ng something to yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Mula ngayon, siya po sa unang devotion niya, ang nakalagay, mula ngayon, lagi na ako magdarasal sa umaga at gabi. So, ibig sabihin, sa deklarasyon niya, mayroon na siyang prayer na ginagawa morning and night. Every devotion. Dahil hindi niya ginagawa. So ngayon, yung sermon ni John tuwing araw, tuwing gabi na pagtatanggalin mo yung mga cellphone nyo ngayon, siguro ngayon mababawasan na. Kasi nga, mayroon ng kapalit. Yan, sir. Cellphone na naman kayo, cellphone na naman kayo. Sabihin, pag nag-devotion na, meron na matututunan. Ito bang kailangan kung bakit kailangan nyo magbasa ng Bible ng devotion? Kasi siya lang. Di ba? Dito sa atin, meron mali ang pamumuhay tayo. Di ba? Sabi natin mali ang relasyon. Wala naman tayong bago. Tungkulin natin siyang ituwid. Gusto natin turuan. Pero mas magaling siya mismo ang nagbasa. Kasi pag nabasa niya yung daanan yun, siya mismo ang nagbabaga. Tingnan nyo, meron akong isang ito'y tutunay ng buhay, karanasan nito sa Cavite. Sa Cavite po, meron po nagsasama, pareho babae. Alam niyo na ibig sabihin, yung isa mukhang lalaki at yung isa babae talaga. So yun po ay sinira namin po ng salita ng Diyos. In-underestimate pa nga kami ng tatay. Sabi niya yan, Pastor, pag iyan nagbago, buong pamilya namin, sasama na sa inyo. Sabi niya, huwag mong sabihin yan, kasi baka hindi mo magawa yan. So ang ginawa namin, tinuruan na namin magbasa ng Bible. Sa loob ng 2 taon, nagbasa ng Bible ng 2. Umaatin sa church, pinapabayaan lang namin. Huwag niyong sitahin. Dahil nagbabasa sila ng Bible. Dumating ang time na daanin nila sa Bible yung kanilang pagsasama. At nakita nila yung pala pupuntang impyerno. So doon nagsimula ang tanong. Yamang nadaanan nyo na at nabasa nyo, yan ang sabi ng Bible. Hindi na namin pwedeng hindi sagutin yan. So sinagot namin. Kayo pa rin ang magdidesisyon. Hindi namin ginasyon, inayanan namin hanggang sa dumating tayo ng matuklasan nila. Ay, sabi mo mismo mukhang lalaki na babae. Alam niyo yung sabihin,
maghihiwalay tayo, lahat hahatiin. Ibig sabihin, kasi meron silang pumuntan na ari-arian, bahay, sasakyan. So, kawawa naman sa sasakyan, hahatiin yung sasakyan. Kasi lahat hati, pati hinuro hati. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, lahat ng kanilang ari-arian hahatiin. Naghatiin po sila, dahil po, nagbabasa pareho ng Bible, si babae mo pang lalaki, naging babae, nagpalda, at yung babae, nag-asawa ng tunay na lalaki. At sila po ay nagsisimpa, the same church. Walang nawala. Anong nangyari? Dahil ito lang ang pwedeng mag-transform ng tao. So ang ating job, padaanin sila sa disiplina. What kind of discipline? Devotion. So lahat ng tao, susunod lang, action lang, kapag nabasa nila sa Bible. Halimbawa, meron kang hindi magandang ugali. Hindi ko ito sabihin sa iyo. Ang sasabihin ko lang sa iyo, pag-devotion ka. Pagpaano ng disiplin. Pag nag-devotion ka na, sa loob ng isang taon, madadaanan mo siya. Kasi pwedeng basahin ng Bible sa pamamagitan ng guide sa devotion sa loob ng isang taon. Masacycle natin yan at madadaanan mo siya. Amen. Tapos, pag nadaanan mo yan, mali pala itong ganito. So, ikaw mismo sa sarili mo, anong gagawin mo? Dahil napakain mo ang isipan mo ng salita ng Diyos, anong mangyayari? Magbabago si isipan tungkol sa ganung mga bagay. Anong mangyayari? Pag nabago si isipan, ang kasunod ay si puso. At pag nabago si puso, anong kasunod? Yung buong buhay niya, magbabago. Hello? Amen. Kaya yung kung may mga problema mo sa buhay, huwag po natin na umaatin, naglilingkod sa Diyos, huwag natin pakialaman. Ang trabaho natin, dalhin natin sila sa disiplina. Anong disiplina? Yung pagtitipusyon. Doon natin sa dalhin. Pakita natin yung benefisyon ng pagtitipusyon. Napakahalaga yun. Pag nag-devotion po sila, pagpapalayan sila ng Panginoon. At dahil dyan, maraming mangyaring pagbabago. So yun ang dahilan kung bakit ang devotion kailangan natin i-apply araw at gabi. Si Banal na Espiritu mismo ang magtuturo sa atin tuwing tayo magbabasa ng Bible. So, magandang umaga everyone. Sana po yung learnings po nyo ngayon ay ma-share po nyo sa bawat isa yung kalagahan nito. Number 1, read. Pay to our thoughts. Number 2, meditate. Put words to our mouth. Number 3, obey. Faith and action. Yan po ang Joshua chapter verse 8. Yan po ang paksa natin ngayon ng disciples discipline. So lahat po tayo mag-undergo ng discipline kasi mag-isimula na po ko sa I-101. So i-set ko na po lahat yan. Ihama po na po schedule. So tayo po ay manalangin. Salamat po ako Father sa mga po na pinagpala mo kami. Narito po nakataas ang aming mga Bible sa tapat ng aming mga ulo. Dalangin po namin na doon po kami mag-aaral, magbabasa, magbubulay. Tulungan nyo kami na maunawa po namin yung Banal na Espiritu at aming pong maisagawa, matupad sa buhay. Ito Panginoon upang kami makamta namin ang pangako ng salita na sa gayon ng sabi mo Lord, kami po ay mananagana at magtatagumpay sa lahat ng aming ginagawa. Salamat po Aba sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palapakan natin sa Lord. Okay. God bless po. Ngayon,